Yun, 100% buhay. Yan, paano nga ba natin nakuha ang 100% na mapabuhay ang ating binhi? Ganito na pong ating gagawin. Una po, ito, isasalin muna natin ang ating mga binhi. Ililipat natin sa sako. I-check lang natin. Lahat po ng ating binhi ay ililipat natin sa ating malilinis na sako. Dapat po natin tandaan ang mga sako natin paglilipatan ay yung nakaka-penetrate or nakakalabas lahat ng tubig ay maring makalabas. Ano po? Bawal yung may plastic. At yan po, at pagka lipat natin lahat sa sako, maaari na po natin itong mga talian bawat isa. Ang laman nga po pala ng bawat sako niyan ay nasa umabot po ng 4 or 3 kalahati kilo bawat sako, para hindi sila makabili yung mga binhi. Yan po, pagkatapos natin itali isa-isa, bali 5 sako po yan. Yan po ay 18 kilos na hybrid na binhi. Sapat na po yan para sa 1 hectare. Yan po, ibababad natin sa malinis sa tubig, sa drum lang po yan. Yan po, lahat bababad natin sa malinis sa tubig. Dapat po yung ating pagbababadan ay malinis. Fresh na fresh po yung mga tubig na ating gagamitin dyan. Pagkatapos po nyan, dapat po every 3 hours papalitan natin ng tubig. Pero ako po, ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko na po yan ng nilalagay po dyan ng hose, parang running water na ang nangyayari. Ayan po, tuloy-tuloy po ang tubig nyan. Bababad ko po yan ng 36 hours, 24 to 36 hours. Yan po ang kagandahang pag bababad ng ating binhi. Every 3 hours po. Kung wala naman po kayo mga ganyang running water, dapat po ay every 3 hours hanggang 4 na oras tayo ng binhi, magpapalit po tayo ng tubig. At pagkatapos po natin magbabad ng 36 hours na po, ikukulob na muna po natin siya. Makita po na yung aking pinaglagyan ay yan po ay lamisa. Medyo po dyan, hindi siya maista ng tubig. Kulubin na po ang gagawin natin 12 oras. after mga ilang 36 hours ulit ang ating palilipasin. Ayan, ipakita ko after 24 hours pagkukulob sa binhi natin kung maganda. Ayun, 100% buhay. Kung makita po niyo 100%, pwede na po natin yung ilipat sa ating nakahandang tamang punlaan. Maraming pong salamat. Ay, sirig lahat maganda.